Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So madaming fans na nagtataka bakit ba ganito ang record ng San Antonio Spurs. Sila nga ay may record lamang ngayon na 4 wins and 22 losses. Nagkaroon din sila ng franchise worst 18-game losing streak o 18 games sa sunod-sunod ang talo nila. At nangyayari ito habang andyan nga si Victor Wembanyama na naglalaro na parang isang future superstar. Simula nga na maging center siya ay nagtatala na siya ng 19.8 points, 16.5 rebounds, 3.5 assists, and 4.3 blocks per game. Para sa isang rookie ay halimaw nga yan na stats at historic. Andyan din sa Spurs ang kinikilala ng madami bilang one of the greatest minds in basketball na si Coach Greg Popovich. Ngunit kung totoong greatest mind nga daw si Pop, ay bakit nga daw ganito ang record ng Spurs? Well, isa sa mga iniisip na dahilan dito ay ang pagplano ng Spurs ng long-term future nila with Wemby. Kailangan nga ng Spurs at ni Wemby ng point guard. Isang point guard na talaga magpapatakbo ng kanilang opensa. Tingnan nyo na lang nga ang play na ito. Kung may matino nga na point guard, ang Spurs ay kayang-kaya ni Wemby na mag-average ng 25 points per game o higit pa. Ang Spurs ay posibleng nagtatanking ulit ngayong season para mapunta ulit sa kanila ang number 1 pick or at least top 3 pick. Ngunit this time ay madami nga silang pwedeng gawin dito. Una yang i-trade ito dahil considered nga na mahina ang draft class next year. Isa sa mga inaasahan na target ng Spurs ay si Trae Young, isang player na aminado na big fan ng Spurs at ni Tony Parker. Malaki nga ang respeto niya kay Coach Pop at ayon sa isang interview niya way back 2020, malalim ang koneksyon niya sa San Antonio dahil madami siyang kapamilya na dito nakatira. Ang Spurs nga ay may enough cap space to sign 2 max players next off-season. Ilan na nga sa mga pwede nilang isign dyan ay si Pascal Siakam. Imagine nga kung may Trae Young, Devin Vassell, Keldon Johnson, Pascal Siakam at Victor Wembanyama na starting lineup ang Spurs. That can be a legit playoff contender. Ganun pa man, isa pang option na pwede nilang gawin ay ang i-draft si Bronny James upang makuha din nila si LeBron na may mataas na respeto sa coaching ni Pop. Sa ngayon nga ay napakadaming option ng Spurs dahil madami ang cap space nila at posibleng mapunta pa sa kanila ang number 1 pick. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang tinapos naman ni Curry at ng Golden State Warriors ang 5 magkakasunod na panalo ng Boston Celtics, nang talunin nila ito sa score na 132-126. 33.6 assists si Stephen Curry including ang dagger 3-pointer. 24 points din si Klay Thompson with 6 3 points, 17.7 rebounds si Jonathan Kuminga at 9.7 rebounds and 12 assists si Chris Paul. Sa Celtics naman ay 30.7 rebounds si Derrick White Jr., 28 points, 8 rebounds, 7 assists si Jaylen Brown at nalimit lamang si Jason Tatum sa 15 points, 8 rebounds and 7 assists. Panalo din ang Milwaukee Bucks laban sa San Antonio Spurs sa score na 132-119. 40 points with 7 3-pointers si Damian Lillard, 23 points, 10 rebounds si Bobby Portis, 17 points Chris Middleton, 14.6 blocks si Brook Lopez, at 11 points, 14 rebounds and career high 16 assists si Giannis Antetokounmpo.